Holy Mary. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 1, talata 5 hanggang 17. Ang pahayag tungkol sa pagsilang ni Juan na tagapagbautismo. Noong panahon ni Herodes, ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa silang matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang makatakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakasama.
nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanyang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo.
ng aming mga puso at kapanatagan ng aming mga diwa. Patawarin mo po kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mahal sa buhay. Patawad po sa kasinungalingan ng aming mga dila, sa pagkakaroon ng maruming isip at puso. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsan naming pagtalikod sa iyo. Lapatan mo po ng kalinisan ng aming maruruming puso at isipan, upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan, upang mailayo namin ang aming mga sarili sa iyo. Panginoon, gawaran mo po kami na mapagpatawad mong puso at bigyan mo po kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo din po ng matatag na pananampalataya upang maging matibay ang mga tukso na dumarating at darating sa aming mga buhay. Panginoon namin, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kaming pinagtipon at sinamahan. Naway ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat desisyon ng aming gagawin at tanging kaloob mo lamang ang manguna dito. Salamat po sa pagpatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa laging pagsagot sa aming mga kahilingan. Maraming salamat po sa aming mga pamilya, trabaho, mga pangangailangan na ipinagkakaloob mo po sa amin. Maraming salamat din po sa pagsubok na di mo kami pinabayaan at napagtagumpayan po namin. Alam po namin na di po sapat ang pasasalamat lang sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin. Lord Jesus, dasal po namin na magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo po kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang nilalaan kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siya magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sanlibutan. Iligtas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pag-aalinlangan. Patuloy niyo po sana kami bigyan ng kalakasan ng katawan at ilayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Tinataas din po namin ang lahat na may mga karamdaman. Ipuin niyo po sana sila mula ulo hanggang talampakan at dumating na po ng tuluyan. Tinataas din po namin ang mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay na namayapa na. Ganon din ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang nakakaalala. Lord, patuloy niyo po sana kaming samahan sa buhay namin at huwag niyo po sana kaming hayaan na mawalay kami sa iyo. Mahal na Panginoon, tinataas po namin ang mga bansang may kaguluhan. Sana po ay protektahin niyo ang bawat isa at nawa po ay matigil na ito at magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na ito. Tinataas din po namin ang aming bansang Pilipinas na sana po ay patnubayan niyo ang mga namumuno dito at huwag niyo po sana ipahintulot na magkaroon ng gulo at di pagkakaunawa. Tinataas ko din po, Lord, ang safe na pagbiyahe po ni Noli Doctor. Sana po ay makarating siya ng safe sa Qatar at sana po ay wala pong kaguluhan doon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Ayan, magandang gabi po. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po natin ngayong gabing ito sapagkat pinanglakan po tayo nating kapatid na hindi ko na papatagalin pa. Palakpakan natin ang Panginoon sa katauhan ni Brother Alan Tura. Natapunan ng kape. Tinignan ko po ang aking Facebook. Ang huling punta ko rito ay January 2024. Talaga bang gano'n? Taunang pala pagitan. Bibigla rin naman. January 2024. Wala ka pa ng iho. Hindi ka pa yata pinapanganak. Diba? Pero nakakatuwa naman kasi nagkakaroon po ako ng pagkakataon na kayo ay makasama. Sa tingin ko, it is always God's appointment. Na po? Amen? Alam niyo ba yung presensya niyo ngayon, God's appointment yan. Amen? At kayo po ay yung tumugon sa pakikipag-appointment ni Lord sa araw na ito, 24 June 2025. Ngayon po ay kapistahan ni San Juan de Bautista. Natatandaan ko na nagtatrabaho pa ako, wala po kaming pasok. Na? Holiday. I don't know kung ilan linggo na ang pagitan nung in-invite ko ako Ate Eloy. 2 weeks. 2 weeks na? 2 weeks. Sabi gano'n ni Ate Eloy, pwede ba ma-invite ka at ang maging topic mo ay tungkol sa mga ama? Nasaan po ang mga ama? Asan ang mga magulang? Ayan, no? I was given this topic, sabi nila, can you talk about Saint Joseph, model of fatherhood? Diba ba? Humabol sa Father's Day. Amen? O kasi ngayon ay Father's Month. Amen po. Sabay mga kabataan dito kasi mga isip bata itong nasa harapan. Diba? Kailan ang Mother's Day? June. Ako, minsan wag kang makikinig sa nanay mo. Oo. Kailan ang Mother's Day? May. Oh, second Sunday. Kailan ang Father's Day? June. Kailan? June. Celebration yata. Ito, kambal ba kayo? Hindi kayo, pero magkapatid. Oh, June 15. Tama? Kailan ang Grandparents' Day? Yan tayo eh. Nahihinto lang sa nanay, sa tatay eh. May Grandparents' Day. Kailan yun? Oy, sa halagang 1,000. September. Okay, September yan. Eh, kailan ang Children's Day? Children's Day. Out there. Alam ko naman yung ibig sabihin, pero kailan ang Children's Day? Naku po, dati October, pero binago na. No, naging November na po. Yan, ha? November is Children's Month. Amen? Kumpleto.
Kung mapapansin niyo po, itong mga celebration na ito, maingay. Amen. Maingay. Biruin mo, September pa nga lang, nag-iingay na yung Pasko dito sa Pilipinas. Amen. Pumunta ka ng mall, pa-isa-isa na yan, may makikita ka na. Lahat nagtuturo para sa darating na okasyon. Amen po. Mother's Day, mga Teacher's Day pa. Kailan ang Teacher's Day? October. October yung culmination. Amen? Ang dami niyan. Lahat po yan maingay. Bakit? Kasi ang purpose nito ay, Ang purpose niyan ay mabigyan ng emphasis yung kahalagahan ng okasyon. Amen? Mabigyan ng emphasis. Dito po sa ating parish life, ganyan din po, no? Santo Cristo is September. Tama po? September 14. Tawag dito ay sinusunod ninyo. Yeah, that is in the liturgical calendar. No? September 14. Ano nga ba yun? The Triumph of the Cross. Okay, Santo Cristo de Bungan. Yun po, nagbibigay po ito ng pagkakataon sa atin. Kaya kung kayo magpa-participate sa mga pagdiriwang dito sa ating parokya, maririnig nyo at malalaman nyo yung mga tinatawag na turo, emphasis, aral ng ating ipinagdiriwang. Amen? Kaya nga pa, pag kayo ay nagdiwang ng inyong birthday, sino ang maingay? Tama, mas maingay yung mga nakiki-birthday. Isang nga may reklamo pa yan. Ay, kulang sa sauce. Di ba? Maingay, ay, kulang sa sauce. Minsan pa nga, saan ang handaan? Di ba? Minsan nga, gagawa pa ng paraan para lang mapansin at maimbitahan. Amen. Pero mga kapatid, pansinin niyo po yung ating pagbasa. Earl, pakipindot ng isa lang. Ayan, maliit yan. Hindi makita, no? Yeah, it's actually the reading for today. Binasa niyo ba ang gospel? Yeah, at tungkol kanino? Kay sa ang kapanganakan ng ating dakilang propeta. Sabi nga nila, siya daw ang muling-muling propeta bago si Jesus. Amen? Bago ang ating Panginoon. So ano po kung nakinig po kayo sa pagbasa kanina, ano yung natatandaan ninyo? Wala nang gustong tumingin sa akin, nakatingin na sa taas, nakatingin na sa gilid, nakatingin na sa floor. Diba? Ano yung natandaan nila? Just, yung pong natandaan nyo. Ma'am, mukhang teacher ka. Hindi ba? Ano yung natandaan mo lang? Sige lang. Yung kay San Juan Bautista po. Si San Juan Bautista. Ano nga po? Siya po yung nag-baptize kay Jesus. Yun ba yung pagbasa? Parang nauuna ka na eh. Malayo na, narating mo. Yung kanina lang, si sister. Sino? Uy, hindi, mas matanda si San Juan kay Jesus. Oh, sige nga, ang ganda. Siguro. Sino yung may gusto sa karyasang pangalan? Mga nakikitsya. Ito, may tumpak na ito. Tumpak. May tama ka, sister. Diba? So siguro gawin natin to, no? Every time may prayer meeting, may konting tanong para tingnan natin kung nakikinig. Ang tungkol nga po ito, kung nakikita niyo pa yan, no? Sa pagsilang ni San Juan Bautista, si Zacarias, yung tatay po ni San Juan, isa po siyang pari sa templo. Nung po siya ay ginagawa niya na po yung kanyang tungkulin sa templo, siya po ay naghahain ng handog, may nagpakita pong anghel at sinabi sa kanya, paikliin lang po natin. Sabi ganun, yung asawa mo na baog. Di ba matanda na kayo? Magbubuntis siya. Hindi po naniwala si Zacarias.
Paano mangyayari yun? Ang tanda na namin. Amen? Tingin ko, pag ikaw nagbuntis, pagchichismisan ka rito. Paano nangyari yun? Tingin ko pa naman sa'yo mga 45. Ha? At least umamin ka. Amen? Sabi niya, paano magbubuntis yun? Paano kami magbubuntis? Parehas na kaming matanda. At alam niyo ba kung ano nangyari? Hindi naman nagaling yung anghel. Pero may sinabi siya, walang ka ng boses. Babalik lang yung boses na yan kapag naganap na yung sinabi ko na magkakaanak ka. Yan. So, mula doon, ito na pa yung karugtong. Yung binasa kanina. Ito na, pinanganak na si Juan. No? Pinanganak siya. At nung nung nagle-labor na si Elizabeth, yung kanyang asawa, na pinsan ni Maria, ano nangyari? Ito, tama yung sinabi nyo, yung mga kapitbahay, mga kamag-anak, nagpuntahan doon. Bakit? Masaya naman sila. Dahil nangyari yung biyaya na yun sa buhay ng mag-asawa. Amen? At pagkatapos po nun, after 1 week, tradisyon po sa mga Hudyo, yung tinutuli agad. Amen po? Tama po? Tinutuli agad after 1 week. Lalo kaya, anong taong ka nung tinuli? Diba? Sa atin, iba. Diba, sister? Masama tingin mo eh. Asawa mo ba yan? Gusto mo tanungin ko? Diba? Pero sa kanila 1 week lang. Kailangan ng tuliin. Ito na naman sila. Kasi parte po ng pagtutuli ay yung pagbibigay ng pangalan. At tradisyon sa kanila na yung pangalan ibibigay mo sa anak mo dapat may kapangalan sa iyong mga kamag-anakan. Amen? Kaya ang gusto sanang mangyari ng mga kamag-anak, uy, ipangalan mo sa pangalan mo, sa kariyas. Amen. Panahon natin ngayon, ang tawag dyan, mga junior. Amen? Junior. Okay? Naalala ko po, si Brother Alan po, wala po akong asawa, sister. Pero may anak na ako. Isa akong anak. Opo. Tapos, nung papangalanan na yung bata, sabi ng DSWD sa akin, yung social worker, Brother Alan, isusunod mo ba sa pangalan mo yung bata? Sabi ko, hindi. Kaya yung anak ko po, ibang apelido. Iba rin ang mukha. Tama? Madaling salita. Wala ito. Sa susunod, nung ka maupo sa likod, lugi ako, lugi. Sa makatuwid, ang anak ko ay aking isang Adapted. very good. Yan, adapted ko po yan. So, ngayon po ay may asawa na siya, manganganak na po yung manugang ko. At nung isang araw po, sabi niya sa akin, Tay, yan na po yung ultrasound ng apo mo. Makikita mo na ang lahi mo. Sabi ko sa kanya, anak, lahi mo lang yan. Wala naman dugtong at dugo natin. Ay, oo nga pala. You know, it's like that. So, ang pagpapangalan po sa sanggol, panahon na yun ay napakahalaga sapagkat yun po ay pag-aako ng kanyang pagiging ama dun sa bata. Kaya sana po lahat ng ama na naririto, naman, dapat naka-acknowledge kayo sa birth certificate. Amen. Yun naman po yung sa panahon natin, no? Pumipirma sa birth certificate, inaako, no? Tinatanggap na siya yung ama ng bata. At nung tinanong na, anong ipapangalan mo sa kanya? Anong sinabi? Sabi ni, sino dapat ang magsasabi ng ipapangalan?
yung tatay. Kaso nga, hindi siya nakakapagsalita. Hindi siya nakakapagsalita. Ginusto niya ba na hindi siya makapagsalita? Hindi. Iyon ay hindi naman parusa, subalit isang paalala na tayo ay dapat may matibay na pananampalataya sa Diyos. Nagduda siya sa kapangyarihan ng Diyos sa kabutihan at biyaya ng Diyos sa Zacarias. Biruin mo, pari pa siya, naglilingkod siya sa templo. Amen? Biruin mo, brother, parishioner ka dito, charismatic ka pa, di ba? Pero hindi nakikita sa iyo ang isang halimbawa ng mabuting ama. Contradiction yun. Amen? Kaya siya pinatahimik muna ng anghel. O sige, babalik kami. Boses, kapag nangyari na itong sinabi ko. Amen? At anong sigaw ng mga tao? Zacarias ang ipangalan mo sa kanya. At dahil hindi makapagsalita si Zacarias, ano po nangyari? Sumagot si Elizabeth. Sabi niya, hindi. Ang ipapangalan dyan ay Juan. Hindi sila makapaniwala. Ano ito? No, hindi sila makapaniwala. Kaya ang ginawa nila, sige, huling tanong na lang. Tinanong yung tatay, si Zacarias. Dahil hindi siya makapagsalita, humingi siya ng papel, nagmostra siya ng papel at panulat. At isinulat niya ang pangalan Juan. Nung isinulat niya na yung pangalan Juan, nakapagsalita na siya. At dahil nakapagsalita na siya, nagpuri siya sa Diyos. Dahil naging kababalaghan ang mga pangyayari. Mga kapatid, tayo po bilang member ng Voice of God. Alam niyo po ba ito? Tama-tama itong panato, itong talk natin. Hindi ko ito nakita, Ate Elay, no? We belong to Voice of God Catholic Community. Boses ng Diyos. Amen? Tayo ay bahagi ng tinig ng Diyos sa bahagi ito ng mundo. Maliit na grupo, pero napakatibay at makabuluhan ang pangalan ng inyong community. Voice of God. Pero nakakatuwa rito, marami sa atin ang nananatili at pinipili manahimik. Bakit kaya? Di ba? Sino rito yung hindi kumakanta kanina habang nagpe-praise and worship? Sino rito yung naglilipsing lang kanina? Bumubuka lang ang bibig pero walang boses. See? Hindi ba parang kabalintunaan na maging bahagi tayo ng isang community na ang pangalan ay Voice of God, pero kinatatamaran natin ang pagsagot sa misa, ang pagsagot sa mga panayam. Sasagot nga, mali naman. Amen. Kabalintunaan. Pero tingnan niyo po, pinili ba ni Zacarias na siya ay manahimik? Hindi po. Hindi niya ito pinili. Ano nangyari sa kanya? Kailangan niyang hindi magsalita bilang isang paalala. Amen? Na mas may makapangyarihan sa kanya. Tinanggalan siya ng boses Kailangan pa ba nating hintayin na mawalan tayo ng boses bago tayo magdadasal sa Diyos? Lord, balik mo na po yung boses ko. Hayaan niyo po. Sasali na po ako sa music ministry ng aming community. Amen? Kailangan ba yun? Ngayon, yung pananahimik po ni Zacarias, meron po tayong i-compare dyan. Yung pananahimik, Kuya Earl, ni Saint Joseph. Kung babasahin niyo po ang buong ebanghelyo, ilan po ang ebanghelyo natin?
Wow! Saan mo narinig? Sa kanan, sa kaliwa. Ayan, di ba? Yan, no? Di ba? There are 4 gospel, no? So, pero kung papansinin niyo po, si Saint Joseph, ito lang po yung isang tauhan sa Biblia na hindi po nagsasalita. Never siya nagsalita. Paano niya nare-receive, paano niya tinatanggap ang salita ng Diyos sa buhay niya, ang mga bili ng Diyos sa buhay niya, sa pamamagitan ng email, sa pamamagitan ng telegrama, panaginip. Diba? Sa lahat po ng pagkakataon, panaginip, nagpapakita po sa kanya ang mensahe, ang mensahero ng Diyos, ang anghel. Amen po. So, anong pinagkaiba ng pananahimik ni Joseph at yung pananahimik ni Zacarias? Ito po sagutin niyo na po yung tanong sa sarili niyo. Ikaw ba ay nananahimik tulad ni Zacarias kasi pinatahimik ka? Ginusto mo ba? Hindi ginusto ni Zacarias. Pero si Jose, ikaw ba ay katulad ni Jose na nananahimik? Pero, anong sabi niyo sa bandang huli, no? Nung mapanaginipan niya lahat ito, yung bilin nung anghel, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Diba? Huwag kang matakot kasi yung anak niya ay anak ng Diyos, anak ng banal na Espiritu Santo. Amen? Anong ginawa ni Jose? Sa bandang huli, nagising siya. At pagkatapos, anong ginawa niya? Pinakasalan niya si Maria. Sa bandang huli, nung nanganak na si Maria, inako niya ang pagiging tatay ni Jesus sapagkat pinangalanan niya nga na Jesus yung bata ayon sa bilin ng anghel. Nagsalita ba siya noon? Dinescribe ba ng mga evangelist na nagsasalita siya habang tinutupin niya ang bilin ng Diyos, ang bilin ng anghel, tahimik. Kaya mga kapatid sa community natin, dalawa lang yan. May maiingay sa atin, pero wala namang ginagawa. May maiingay sa atin, magaling mamuna, pero hindi rin naman nagiging aktibo. Amen? May maingay sa atin, pero nung sinabihan mo na, uy sister, pwede ba ikaw maging prayer leader? Naku po, lalong nag-ingay. Nilista na lahat ng dahilan kung bakit hindi siya pwede. Tama to, kasi magbabayad ako ng tubig, maniningil ako ng upa sa apartment ko. Amen. Meron pa nga dyan, ibinabandera yung kanilang kakulangan. Ay, naku, sister, wag na po. Sister Elway, wag mo na ako ilagay dyan. Pwede ba? May hiyain ako eh. Amen? Oh, saan ka? Pero si Joseph, tahimik lang. Pero gumagawa. Mapapansin niyo po yan sa isang community, may isang tao na tahimik lang siya. Sa mga meeting, hindi mo nga siya marinig nagsasalita. Tahimik lang. Pero ano ang kanyang iniisip? Nag-iisip na siya kung paano siya tutugon sa panawagan ng paglilingkod dun sa meeting na yun. Hindi po siya natatakot, hindi po siya nahihiya na Voice of God, community member ako. Hindi ako dapat naglilinis ng upuan. Hindi dapat ako nag-aaging ng simbahan. Wala sa kanya yun. Tahimik siya, pero naglilingkod siya ng tahimik. Yan po si Saint Joseph. Amen. Marami pong pagkakataon. Si Saint Joseph, nagpakita na naman yung anghel sa kanyang panaginip. Anong sabi doon? Uy, Jose, dalhin mo muna yung mag-ina. Pumunta kayo ng Egypt kasi delikado. Dahil si Herodes, pinapapatay
yung mga bagong silang na sanggol. Natandaan niyo po ito? Kailan to ipinagdiriwang? Kailan to ginugunita? Di ba? After Christmas, yung Niños Inocentes. Amen! Anong ginawa ni Jose? Tahimik na naman siya. Anong ginawa niya? Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, katulad ni Jose, tahimik lang siya, dinala yung mag-ina sa isang ligtas na lugar, ganun din dapat yung mga members natin. We as members of Voice of God, tahimik din natin pinoprotektahan ang community natin. Saan natin pinoprotektahan? Hindi yung ikaw pa yung mangunguna para i-chismis sa labas kung ano yung nangyayari sa loob ng community. Ba, ewan ko ba, bakit yan ang binoto niyong presidente? Tingnan niyo kayo. Walang pamerienda pagkatapos ng prayer meeting. Kung ito binoto niyo, may pamerienda pag prayer meeting. Amen. Let us protect our community. Ano po yung protection na kailangan natin, mga kapatid? Hindi kinakailangan tayong makipag-away sa labas kung may narinig kang hindi maganda patungkol sa community natin. Hindi mo kailangan makipag-away. Ano pong ibig sabihin nun? Our protection should be like Joseph. Our protection is a nurturing protection. Nurturing. Ano nga ba sa Tagalog yung nurturing? Earl, ano sa Tagalog yung nurturing? Kanina nasa bibig ko na yan eh. Nung natapon yung kape, nalimutan ko. It should be a nurturing protection. Diba? Yung nakakapag, diba? Nurture. Diba? Nurturing. Ibig sabihin po yung care mo sa mga anak mo, yung lalaki silang mahusay, magalang, nurturing. That is the kind of protection that our community needs. Hindi yung bumubuo tayo ng mga grupo, o itong grupo na ito, sila ang bahalang sumagot sa mga kung ano-ano mga naririnig natin sa labas. Nagkaroon na kayo ng apologetic group. Hindi. We should have a nurturing protection like Jesus. Tahimik lang. Alam niyo, minsan, ang ikinababagsak ng isang community, kapag may nakausap siya, at yung nakausap niya ay panay banat sa community. Nagsasalita pa kasi. Minsan nga, ang salita, oo nga, sister, ganyan nga sa amin. Tumahimik ka. Kasi alam mo kung bakit? Kasi yung tao na yun, ginagamit lang ng demonyo para ikaw mismo yung sirain ang pananampalataya mo at sirain ang pagtitiwala mo sa community. Be like Joseph. Tahimik lang siya. Nagninilay, pero gumagawa. Amen? So my dear brothers and sisters, let me continue this, Kuya Earl. Tonight, we have the silence of commitment. Meron palang katahimikan ng pananagutan. Okay? Next. Pakibalik po, Kuya Earl. Ayan. May number yun eh. Sa pangalan ko, sa ilalim. Kita niyo po yung number ko. Yan din kasi ang Gcash ko. Kita niyo po. Joke lang po. Next. So that our reflection is about the silence of commitment. No? Kailangan palang tahimik lang tayo when we commit. No? Now, una, yung silence of commitment, ang una palang kailangan nating mapagnilayan, lahat ba tayo rito ay may shared principle? Lahat po ba rito tayo ay nagkakasundo kung ano yung pinaniniwalaan natin sa VOG? Nung kayo ay nag-member. Lahat po ba rito ay natatandaan kung ano ang vision mission ng VOG? Alam mo ba?
Oh, see? Okay. Kailan ka naging member ng BOG? Balikan mo nga. Ano yung okasyon? May handaan sa BOG? Kaya ka nag-member? Anong okasyon? Now, my dear brothers and sisters, this tonight is a reflection. Time for us to reflect. Let us embrace silence. Oo nga, no? Ano yung shared vision natin? What is our shared principle? Ano yung pinaglalaban natin sa BOG? Ano yung gusto natin isa buhay sa BOG? Hindi ko na po kayo tatanungin isa-isa. Pero balikan niyo po. Siguro, nandito yung mga elders natin next time around. Maybe when you accept members, there's this discussion about this. No? Ito po yung ating pinaniniwalaan dito sa BOG. Bakit hindi ka naging apostolado ng panalangin? Bakit hindi ka anong tawag doon sa Marian Group? Legion of Mary. Bakit hindi ka Eucharistic minister? Amen? Bakit hindi ka naging lector, commentator? Bakit hindi ka naging collector? Etc. Katikista. Although some of you has this kind of ministry, tama? Being apart from being a VOG member. Now, my dear brothers and sisters, I'd like you to reflect on that. What is our shared principle? Kasi yun daw ang foundation ng community commitment. Malinaw sa atin yun. Amen? Lalo na yung mga laging nauupo sa likod, ha? What is our shared commitment principle? So bakit daw po? Katulad kasi there is the principle of, what are those principles? Tingnan po natin. Meron daw po kasi principle of constructive and destructive silence. Tahimik ka nga. Pero ito ba ay constructive silence? Tahimik ka nga. Baka naman destructive silence ito. Merong member ng community natin, pansinin ninyo, pag yan na-offend, pag hindi niya nagustuhan yung pinag-uusapan, pag hindi niya nagustuhan yung nangyari, tatahimik na yan. Amen? Tahimik na siya. Buti sana yung pananahimik niya, hindi nakikita sa hilat siya ng pagmumukha niya. Pero makikita rin sa mukha, tahimik. Naku po, ang uso umiikot. Ang mata umiikot. See, that is a destructive silence, my dear brothers and sisters. You look at Joseph. Si Joseph, siya yung example of constructive silence. Makikinig lang yan. Sino ang pwedeng, brothers and sisters, sa Saturday po, maglilinis tayo ng simbahan? Sino po ang po pwede po mag-volunteer? Tataas yung iba. Ako, magsisitaasan yan. Pero ikaw parang hindi ka tumataas. Mataas ka. Pero asahan mo, hindi rin darating ng Sabado. Amen? Hindi darating na Sabado yan. Pero yung tahimik, hindi man tumaas ng kamay, tulad nito, kung ito, wala itong pag-asa. Darating ng Sabado. Amen? So, mabili po tayo. Do we want to be like Zechariah, pinatahimik, o gusto nating si Jose, na piniling manahimik, pero may pananagutan, may commitment. Amen? Next, ito nga po. Anong connection ito? A healthy community reaches out to the disengaged. Ito naman po yung hamon sa atin bilang mga nasa leadership role. Hindi porke na nahimik na yan, hindi nyo napapansinin. To my dear elders of the community, you have to engage them again. Yun yung sabi doon, no? Diba? Relies on the steady, silent workers. Pabalikin nyo. Huwag nyo hayaan isang linggo na siyang tahimik, pinabayaan nyo na, nang gusto niya Paala siya.
Okay lang po na bigyan niyo siya ng pagkakataong tumahimik. You know? Kasi yun yung nangyari kay Sekaraya eh. Di ba? Ilang buwan na nahimik si Sekaraya? 7 na buwan. Sa tingin nyo, nung nangyari na sa kanya na hindi na siya nagsasalita, gusto niya pa rin yung nangyayari sa kanya? Hindi na. Katulad din niya ng mga member natin na tahimik na. Mas piniling tumahimik na lang, pero hindi na nakikibahagi sa community natin. Hayaan nyo lang. Pero may hangganan. Amen. And let us all engage those members back again. Amen? So, we have shared principle. Next, letter B, the principle of commitment as action, not assertion. Ito po yung sinabi ko kanina. Nagtaasan. Ako po. Pero pagdating ng Sabado, walang dumating. Amen? Action speaks louder than voice. Yan lang po yung ibig sabihin natin. If we want to build our commitment in our community, my dear brothers and sisters, let us commit. Our commitment should be action, not assertion. Ito yung mga tinatawag natin bida-bida. Bida-bida. Hanggang doon lang sila. Pagkatapos nun, wala nang action. Amen? Anong connection niya? Commitment isn't talk or attendance. Ngayon, tingin nyo ba committed kayo member ng BOG? Do you think, are you a committed members of this community? Amen? Oh, so anong pipiliin niyo? Hindi yung assertion. Action. Amen? Yun po ang ibig sabihin niya. No? Next. Pag ho kayo mag-alala, 25 slides yan. 8 lang yata, Earl. Tama ba? Okay. We have the silence of commitment. Number 2, effects on member engagement. Ito naman po yung effects on member engagement. Ito po yung nagbibigay ng dahilan para sa mga members natin. I'd like to address this to our elders. No? Ito po yung nagbibigay din ng dahilan para yung mga members natin ay mag-participate, mag-engage sa atin. Magbigay ng commitment nila. Ano po yun? Letter A, foster culture of listening and discernment. Embrace pauses and listening prayer. Translate into hearing members before declining. Feeling heard makes people invest more and prevent top-down choices that breed doubt. Ito po yung, pakinggan niyo po yung member ninyo. Kung may sinasuggest, kung may sinasabi. Kasi ito po yung ating nature. Gusto nating maramdaman na tayo ay may halaga sa community. Amen po. Nararamdaman mo ba yun, sister? Pag pupunta ka rito, bigyan ko po kayo ng kwento. Mayroon namang wall clock doon. Ang sabi gano'n ng kapatid ko just recently, member po ng marriage encounter, yung kapatid ko. Nagpaklase po sila. Alam niyo yung marriage encounter? Nagpaklase po sila. Meron po silang isang member. Habang nagpapaklase, dumating siya, yung mag-asawa. Pagdating dun sa venue, aligaga lahat. Siyempre, no? May kanya-kanyang trabaho sila, aligaga. Alam niyo, maya-maya hindi na nila napansin yung mag-asawa. Umalis na. Ano sa tingin niyo yung dahilan? Hindi napansin or... Piruin mo, umalis daw sila kasi wala daw nag-entertain sa kanilang member. Pwede ba yun? Umalis. Wala naman pumansin sa amin. Umuwi na lang kami. Is that the reason why you are there? Diba? Pagdating nyo, ang salita nyo, ano ba may tutulong namin? Hindi dapat. Nangyayari ba yun sa BOG? Okay? So, we have to listen and discern sa lahat na naririnig natin sa ating mga miyembro. Amen?
Kasi pag naramdaman nila yan, mas mag-engage sila sa commitment nila sa DOG. Amen. At kung may gusto kayong sabihin, lapitan niyo po yung dapat lapitan. Huwag kayong dumiretso agad kay Father. Diba? Taas nga po yung kamay ng mga elders. Pwede po ba? O ito, kaya pala tahimik si sister. Amen. We have to have a listening and discerning ears. Okay? Tapos, meron pong transform conflict into recommitment. Pag meron pong umalis, huwag nyo na silang sisihin. Umalis yan kasi nga naman ang tao yan No. Give them the space of silence and afterward, recommit them. Meaning, you reach out to them. Mabubuhay uli ang commitment niya kasi mararamdaman niya na mahalaga siya sa community. Amen po? Huwag kong kayong mag-isip taon-taon na may marirecruit kayong bago. My dear community leaders, hindi po ganoon. Huwag yun ang focus nyo. Ang focus nyo, ma-maintain nyo yung mga naglilingkod na. Bonus na lang pag may na-recruit kayo. Amen? At yung na-recruit nyo yun dahil may nakita community na alive. Amen? So, hindi ko sinabi huwag kayo magpa-CLSS When was the last time na-invite nyo ko sa CLSS? Para gusto ko magtampo. Okay? So, transform conflict into commitment. Connection. Treat dissenters, yung pong mga hindi na umaatid, no? Para lang silang naglalakbay. Minsan pag naglalakbay ka, nariligaw ka. Pero bumabalik ka ulit. Amen? Ganun dapat natin sila tingnan. Hindi sila kaaway, hindi sila mahalaga. Mahalaga talaga sila. So let us treat them like travelers. Okay? Huwag natin silang takutin. Help them rejoin the mission. Delegate, voice, strengthens unity. Regain voice, strengthens unity. Ano ibig sabihin nito? Pag yan napakinggan nyo uli, makukuha nyo yan pabalik. Amen? Mahalaga yung voice. Voice of God. Ngayon ko lang siya napagnilayan. Voice of God. May dahilan itong community ninyo. Okay? Next. Number 3, last na to. Now, results of social cohesion. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung mga dahilan kung paano natin mapag-iisa yung ating community commitment. Paano mas magiging matatag yung community commitment? No? Ano pong sinasabi doon? Letter A, let us build trust through dependability. Anong ibig sabihin ito? Sana naman ang bawat isa sa atin, ipakita mo naman na pwede kaming dumepende sa iyo. Amen? Kailangan namin ng magaling nakakantang solo sa isang event. Alam naman namin magaling kang kumanta. Pero panay naman ang tanggi mo. Ay, wala ako. Tako wala ko yung susuot. Ay, may lakad ako. Dami ng dahilan. Pero kung bawat isa sa atin, ang iisipin natin, we are dependable. Ang commitment sa community ay mas magiging matatag. Huwag mo ikahiya yung galing mo. Galing mo yan Amen? Amen. Kung sa tingin mo, ang tingin nila sa'yo masyadong matapang ang mukha mo. Diba? Pero, ang di nila nakikita, yung tapang ng mukha mo, pag ikaw ang tumapat para sa koleksyon, matatakot hindi magbigay yung tao na yun, yung member. Di doon ka! We depend on you. Tama, sister. Hindi ikaw yun. Sample ko lang yun. Amen? You see, each of us are dependable. Amen? Gano'n yan. Hanapin niyo ito yung pwedeng pakinabangan ng community sa akin. Then, we will build a community commitment. Tahimik lang. Amen? Next. Sabi doon, strengthens the shared covenant. Ayun po, binalik lang niya
kung pwede po daw, lagi ninyong ipapaalala sa bawat miyembro ng community yung ating vision. Amen? O next time, pag ako nag-talk dito sa 2026, hindi ko ito kakalimutan. Itatanong ko ito. Kung nung 2024 January, 2025 June, malamang December o November na ng 2026. Amen? Kumanda kayo. Ito, malaki ka na nun. Okay. Next. Yes, my dear brothers and sisters, that's it. That is our reflection. Ang commitment, hindi kinakailangan maingay. Tahimik lang. Katulad ni Jose, nagninilay, tinitingnan ang sitwasyon, at tumutugon sa pangangailangan ng ating community. Amen po? And may I request all of you to please stand up and let us pray this short prayer. Lahat po sana tayo ay maging isang Joseph, the quiet steward of the Holy Family. Siya po yung gabay, tahimik na gabay, yung banal na pamilya. And let us have this prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lahat po tayo, kung nakikita niyo po, panalangin kay San Jose, ang tahimik na katiwala. O San Jose, Kuwanan ang tahimik na katiwala. Pinangalagaan mo ang banal na pamilya, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa matatag at mapakumbabang pagkilos. Turuan mo akong maging isang Jose sa aking sariling buhay. Dayakapin ang aking mga pananagutan ng may tahimik na katapatan. Pangalagaan ang mga pinagkatiwala sa akin ng may tapat na pag-aaruga at maglingkod ng may pakumbabaan na nagtatagpuan ng biyaya sa mga gawaing hindi nakikita. Ipagkaloob mo sa akin ng isang pusong tulad ng sa iyo na kontentong magtayo, mangalaga at magmahal ng walang pagpaparangya upang ang lahat ng aking mga gawa ay makapagbigay ng tahimik na papuri sa Diyos. Amen. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat po kami sa biyayang hinantog niyo sa bawat isa upang makapag-alay ng bawat barya na aming ibinigay. Lord, sa bawat butil na to na inihandog namin, alam po namin na pinagpaguran ng bawat isa to. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng alay na to, sa lahat ng biyaya na nagmula sa iyo upang makapag-alay kami ng bawat piso barya na ibinigay namin. Lord, kayo na pong magbalik sa bawat isa na nag-alay. Alam namin na nangangailangan din sila financially. Lord, humingi po kami ng biyaya sa inyo upang mabalik ito ng sobra-sobra. All we ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us all glorify God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po kay Brother Alan Tura sa maganda pong reflection ni St. Joseph as model ng ating mga tatay, mga lolo, lahat ng mga padre de pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa ating sponsor ngayong gabi, ang St. Philip at ang St. Thomas, sa pangunguna po ni Sister Susan and ni Brad Ann. Thank you po. May po si Sister Jen. Ayan. Magpapaikot lang po kami ng papel. Pakisulat po yung inyo and then pakitupi. Tapos mamaya maglalagay po ako ng basket. Ilagay niyo lang po dito. Ito. Habang nagsusulat po tayo ng mga pangalan, i-announce ko lang po yung mga shepherding couples para po ngayon sa darating nating Life in the Spirit Seminar. Para po sa St. Paul group na hindi pa naka-attend ng Life in the Spirit Seminar, so ulitin ko po yung mga dati po na mga naka-assign na mga shepherding couples, so sila po uli yun, ha? Like po kila Brad Raymond and Sister Lalang, kami po yung naka-assign, kami po ni Brad Husbandry, so kami pa po yung mag-a-assist sa kanila kasi si Brad Raymond hindi naka-attend, no? Para po kila Brad Emil Terlig tsaka Sister Lloyd, ang dati pong shepherding couple doon ay si Brad Robert at Sister Eloisa kasi hindi naka-attend si Brad Emil. Para kay Brad Guy and Sister Joy Esteban, si Brad Ruel and Sister Cathy po ang shepherding couples niyo pa rin, ha? Tapos kay Sister Tess and Brad Ramil Esnardo, si Brad Rio and Sister Eloisa, evangelista pa rin, ha? Thank you. Kay Brad Teo and Sister Annie Aldao, si Brad Bong at Sister Josie pa rin. And then kay Brad Elyong and Sister Mirna Piamonte, si Brad Joseph and Sister Lorna, ha? Brad Joseph and Sister Lorna, kay Brad Elyong at Sister Amirna, sorry. And then for the new batch, sa St. Vincent Ferrer group, para po kay Brad Mark and Sister Leanne de la Victoria, ang shepherding couples po ninyo ay si Brad Bong and Sister Josie Istaris. Ako. Wala dito.
Kilala ni Ito pa yung Sister walang ano yun papel. ni Sister Hilda, si Sister Gretchen na lang ang magsabi, no? Tapos kay Brad Lucky and Sister Annabel, kami po ni Brad Husband Rick ang shepherding couple nila. Kay Brad Alan and Sister Mary Grace Machenso, Sister Susan and Brad Al Mohe. Sister Eloisa, pagalawin mo ang papel. Charot. And then kay Brad Philip and Sister Diana Pantig, si Brad Ronnie and Sister Malupo, ang shepherding couple ni Sister Diana at si Brad Philip. Kay Brad Isagani and Sister Tess Rivero, si Brad June and Sister Hilda Daso. Para po kay Brad Mario and Sister Ligaya Javier, ang naka-assign po sa inyong shepherding couples ay si Brad Jeff at saka Sister Love. Opo, magpakilala na lang po kayo ha. Dapat pala tumayo pero kulang din tayo no? Tayo na lang po mga shepherding couples ang magpakilala sa mga isi-shepherd natin ha. Si Brad Arnel or Brad Mark at saka Sister Jeline Arellano. Ang shepherding couples po ninyo ay si Brad Chris and Sister Tin. And then kay Brad Sai or si Dron or si Brad Miko, Sister Cla, si Brad Erwin and Sister Rod. Wala sila So, sabihin na lang po natin. So, yun po. Next week, meron po tayong Thanksgiving Mass. So, i-announce po uli natin. At saka nasa GC naman po ito. So, ayun po. Kompleto na po yung papel. Nakasulat na kayo dyan sa likod. Yung pong additional, yung pong papel na pinaiikot sa inyo, Ilan pa ang papel na hindi pa nahuhulog dito, pakihulog na daw po mga kapatid. para po yan sa dinner and dance for a cause. Dahil po medyo out of 60 tickets, ang nabenta lang po natin is 33 pa rin, as in 33 since last week. So, napag-usapan po ng core na dagdagan natin ng 5. So, irarapol po ngayong gabi sa lahat ng nag-attend. So, good luck po sa lahat ng naandito. May 5 pong mananalo na makaka-attend po ng dinner dance for a cause. So, in support pa rin po yan ng ating 5780, ha? Patuloy po pa rin po kami nagpa-follow up sa mga nag-pledge ng 5780. So, pag Sunday po, nandiyan kami sa harap ng simbahan. So, may isusoli po tayo na tickets na 22 tickets. Kailangan ko po isoli na bukas or else pagbabayarin tayo. So, kailangan po masoli na yon. Tapos yung mga i-follow up na lang yung mga payments. Kailangan mabayaran na din po natin up to tomorrow. So, yun po. Ang attire po natin doon is smart casual lang. Kasi magda-dance-dance po tayo doon, sabi nila. So, yun. And then, yung po mga Mr. and Miss Littles SCP, tuloy na rin po ito. Ages 7 to 12 years old. Ang kapartner po natin uli, BOG, is Saint Padre Pio. So, sa Saint Padre Pio po yata lalaki ang sa kanila, sa atin babae. Pa natin po siya Kasi sa July 5 po, meron ng motorcade launch nung Mr. and Miss. So, may motorcade na po yun. Ang selling period po natin dito is July 15 to October 23 kasi ang coronation po is October 24. Ang ticket po nito is 20 pesos lang kaya madali pong ibenta. Pero ang required po per couple is 200,000 per couple. So 7 pairs po yun. Each candidate should have 100,000. Kaya po yun, no? BOG pa, di ba, no? Amen. Mukhang tahimik. Wala imposible kay Lord. Claim na natin yan.
And then, yon, June 27 po, Feast of Sacred Heart. So, patuloy po ang novena para po sa Feast of Sacred Heart. June 29, meron pong Ugnayang Pamilya. Si Sister Susan po ang in charge. So, may programs po yun. And then, tuloy na po yung ating LSS sa July 12 to 13. So, napag-usapan po Saturday, white po yung ating uniform o any white shirt. And then Sunday, yung new BOG shirt po sana. Kaya sana makapagbigay na po lahat tayo ng sizes. Ang wala pa po kasing naibigay na sizes, St. Luke, St. Paul, St. Francis, St. John, and St. James. Bibigay na lang po natin kay Brad. Kay Brad. Okay, sige po. Kay Brad Bong na lang po. Tupalo ang bayad. 350 each po yun. And then August 9, yung ating BOGCC anniversary. So, ang venue pa rin po nito, subject for ano pa rin, wala pa. Legion of Mary, hindi pa rin po, kasi confirm. Tapos GSS, August 23 to 24. Yon. Tapos sa Tuesday po, Thanksgiving Mass natin, July 1. So yun po, ready na po ba ang ating tambyon? Good luck again. Thank you po. Magbubunutan na tayo. Kapag ang isang, yung isa sa inyo nakuha, no, yung asawa nyo hindi, so bibili na kayo ng ticket kasi isa na lang ang bibili nyo. Di ba? Marami pang ticket kay tita. 2,000 na lang. Okay, sino ba ang mauna? Tita, bunot. Pabunot, Tita Johnny, ng unang nanalo. Okay, ang first winner Ay, salamat. Ako na yun. na isa lang ang bibiling ticket kasi libre yung kanya. Ups! Pag meron na, okay pa. Pag nakabili na, okay pa ulit na makapagpanako. Kahit nakabili na. Halimbawa, nakabili ka, nabunot ka, di sa'yo yun, magsasama ka. Oo, kasi Tama ba ako? Oo. So, sige po. Sige, ang unang nabunot, si Tito Al. Bumili na ako ng ticket? Dalawa? Wala siya. Si Tito Al hindi bumili. Si Tita Susan lang ang bumili. Okay. Next. Di tayo ng isa. Baka maganda. Oh. Isa lang naman to no? Brad Ronnie! Bumili ka ba? Bumili ka? Nakabili ka? Hindi! Ayan, si Tita ano na lang, Malu ang bibilan mo. Libre ka na! Ha? May pasok ka? Actually, si Sister Malu, ano niya? Libre to! 7:30 pa to. 4:30 ka mag-out, pumasok ka 7 o'clock. Ay, hindi pwede ka. Ayaw mo. No na? Sige. Sigurado ka. Sigurado ka, Brad, ha? Sinisto, ikaw. Ayaw mo rin? Sige. Okay, may chance pa. Tita, ay ka lang, Tita Robert. Okay, sino naman po kayang susunod? Ay, single. Sister Janice. Ay, ayaw mo rin?
Ay, sa member din ba? Tita Malu daw. Tita, okay? O, sige. Tita Malu. Bibila mo si Brad Abe. Kasi magkasama to, couple. Nakaswerte si Brad Bob. Sino na namin? Okay, next. Oy. Next is Sister Lorna. Asa si sis? Bumili ka, sis? Bumili ka? Ha? Meron ka na? Sister Joseph. Si Brad Joseph. Ito sa'yo. Yan na. Dalawa na kayo atin. Nakabili na si sister eh. Libre ka, Brad Joseph, ha? Brad Joseph. Ay, next. Sino pa? Pagbunutin natin ang elders. Ay, nakuha tayo. Tatlo pa lang, di ba? So, pang-apat. Pang-apat ito. Ang next. Si Sudette. Bumili ka ba, Tita Odette? Ito po, libre. So, Friday po yan. Last. Sino ang bubunot? Nabubunot si Brad Bong eh. Tita Hilda, Tita Hilda, ay, Tita Rosie. Last to last. Bumili to ng ticket yun. Brad Nitos! Ay! May chance pa isa! Sino ba? Brad Ed. Dali! Wala kayo! Dali lang! Ay, libre. Tapos yung isasama mo. Oy, si Brad Mark Alvin Negrete. Asa si Macba? Brad Mac. Yan. Ito. Si sister na lang bibilan mo. Para dalawa kayo. So, yun. Thank you po sa lahat. Yan. So, thank you po at least nakatulong din tayo sa church natin. Thank you po.